Hindi naman ako ganun kagago. Hintayin mo lang. Be patient. Unang-una, programa ko ito. Diba? Pag walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Matanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Unahin po natin si kapatid na Jimmy Taranay, INC. Ako, naniniwala po, siguro meron din po ritong kapatid na INC. Brad Eli, sa totoo po, nanonood na po ako sa inyo nung nasa RJ29 pa po kayo. Matagal na po ako, 90s pa po, nanonood na po ako sa inyo. Salamat po. Pero po, mula po nang pumasok ang tamang daan, siguro year 2001 po. Ito po, kasasabi niya lang po, Brother Eli, kayo direktamente sa Biblia po, ano po ba? Biblia. Pag hindi po sa Biblia, alam po naman po ng mga kapatiran nyo narito, sila po ang mga saksing buhay na, lalo na po yung matatanda, narinig po nila ito sa programa ninyo, maging sa radyo man o television. Ito po, talata po talaga po ito, Brother Eli. Kasi po, may nakakay po sa akin rito, kasi po, military po ako, Brother Eli. Handa ko pong ibigay ang aking sarili sa tunay na paglilingkod. Kung ito pong samahan ninyo ay tunay na sa Diyos. Meron po kaming usapan. Pag sinagot nyo po to, tama ang talata, tama ang sagot. Dito na ako sa inyo, Brad Eli. Sige po. Sa isang salita naman po, Brad Eli, kung hindi nyo masagot ng tama, ewan ko lang po sa kanya, pero sa awa ng Diyos po, sa amin naman po siya pupunta. Sige Isahan po. lang po yan. Matagal na po. Pwede po magtanong ng tatlo? Sige po, conforme Okay. naman po yun sa haba ng sagot. Okay. Unang pong tanong, talata po ito, nakasulat po doon sa kanila sa ano. Sabi po sa tamang daan nila, Karamil, sabi ko, night time na kontra-kontra po kayo. Ngayon, pumapanik na daw po kayo sa 150 contradiction. Pero isa lang po ang talata, kung maaari, kahit na isa lang. Sige po. Sa Marcos 14:50 po, may nagtanong po sa inyo, sino pong nagsitakas? Ang sabi niyo po, hindi po pwedeng ang tumakas ay ang mga alagad, kundi ang mga dumarakit. Pero sinagot niyo rin po sa isang pagkakataon. Sa pagkakataong yon, hindi po tumakas ang mga dumarakit dahil, ay tumakas mo muna ang mga dumarakit sa mga pagkakataong yun dahil meron hubot-hubad na tumatakbo at sa hindi po kalayuan, si Apostol Pablo ay sumusunod po habang si Kristo ay dinadakip na po, di ba? Hindi po si Pablo yun, kapatid. Sino po yun? Wala pa po si Pablo nung panahon na yun. Sino po yun? Hindi pa siya apostol. Si Santiago po. Hindi, babasahin na lang po natin. Ano po yung tanong nyo muna? Marcos 14:50 po. Ano po tanong nyo ron? Kasi ang sagot niya po, imposible ho na iwan po ng mga alagad. Ang Panginoong Jesucristo sa Marcos 14:50. Hindi ganun ang sagot. Hindi po. Posible. Makuha po ito sa tamang daan kasi po nilalabas Hindi po ito ganon. sa tamang daan. Kasi alam nyo, sa tamang daan, lagi na lang pinapalitan yung sinasabi ko ron eh. Hindi po. Ganon yun eh. Mabuti, basahin natin. Basahin natin, kapatid na rin.
At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Papansinin mo ang ulat, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Tama ha? Ito po, ang sabi niyo po, Sandali kapatid. Bibigyan kita ng background there. Iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Ngayon, yung sumulat nito, pakinggan nyo mga kababayan, yung sumulat nito, tumakas ba? Yun lang, pinapapasin ko lang sa'yo. Yung sumulat nito, tumakas ba? Hindi naman niya sinabi, iniwan naming lahat siya. Ngayon, para maliwanagan natin, sino ba ang sumulat nito? Ang sumulat po nito, si Marcos. Si Marcos, alagad. Alagad po yan. Otherwise, hindi pagsusulatin niya kung hindi alagad yan eh. Ayan. Ngayon, yung salitang, iniwan siya ng lahat at tumakas, ang gusto kasing sabihin ng mga taga-Net 25, lahat daw ng mga alagad, lahat ng mga apostol, tumakas daw lahat. Dahil sa nabasa, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Wala naman nakalagay. Iniwan siya ng lahat ng alagad at nagsitakas. Wala namang alagad eh. Ng lahat. O ngayon, sino ngayon ang natira? hindi po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po, sino po Hindi ang kapatid, nagsitakas? pagbigyan mo ako ng premise. Alam ko yung tanong mo eh. Alam ko yung tanong mo. Alam kong gusto mo akong ipitin. Pasensya na po. Hindi naman ako ganun kagago. Hintayin mo lang. Be patient. Unang-una, programa ko ito. Di ba? Hindi naman ikaw ang dapat masunod. Ako eh, di ba? Ngayon, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Walang nakalagay na alagad. Ang sabi ng pastor mo, ang mga alagad daw ang nagsitakas. Ha? Naiwan yung humuhuli. Pakikita ko sa iyo ang senaryo ngayon. Merong hindi umalis. Yung hindi umalis, yon ang nagsulat nitong aklat na ito. Alam mo kung bakit? May premise yan eh. Hindi sila basta nagsusulat. Ang mga alagad ni Kristo, hindi basta nagsusulat. Ang isinusulat nila, yung nakita nila at narinig. Pakinggan mo ha. Sa unang Juan 1:3 hanggang 4. Basa. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. Alin daw po ang isinusulat nila? Yung aming nakita, yung aming narinig, ibinabalita namin sa inyo. Ang mga ito, isinusulat namin. Therefore, ang isinusulat nila, yung nakita nila at narinig. Di ba ganon mga kababayan? Sabi ni Marcos, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Kasama ba siya? Paano siya makakapagsulat kung pati siya umalis? Nakita mo? Ngayon, bakit tayo nakakatiyak na meron tayong dapat siya sa atin sa mga talata susunod? Umpisahan ko uling basahin, saka natin ituloy-tuloy. Pakinggan nyo. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. At hinawakan nila siya. Datapwat kaniyang binitawan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. Nakita nyo ha? Hindi naman pagdating ng mga sundalo, hinuli agad si Kristo.
maraming pangyayaring naganap eh. Yun ang pinapaliwanag ko na pilit na nilalabo ng mga ministro ni Manalo. Eto, dumating yung mga huhuli. Pagdating, pupuntahan si Kristo. Nagwala si Pedro. Di ba? Basahin natin muna. Kailangan binabasa eh. Basa. At siya'y sinunggaban nila, at siya'y kanilang dinakip. Oh. Datapwat isa sa nangaroon ay nagbunot ng kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanyang tainga. Tamo, nung sunggaban si Kristo para dakipin, merong isang alagad si Kristo, si Pedro ngayon, nagbunot ng tabak, tinagpas ang tenga ni Malco, tanggal ang tenga. Ayan. Yun sundalo ng dakilang saserdote. Tanggal ang tenga ni Malco. Ano sumunod na pangyayari? Tuloy. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Ano nangyari? At sinundan siya ng isang binata. Ayan. Na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. Teka muna. Nung siya'y huhulihin, merong alagad na nagtagpas ng tenga, yun nga yung si Malco. Diba? Tapos, nagsalita si Kristo. Ano ba kayo? Manghuhuli ba kayo ng tulisan? Araw-araw kasama niyo ako sa templo, nagtuturo ako. Tapos nagsidating kayo ngayon, may mga panghampas, meron kayong mga tabak para kayong huhuli ng tulisan. Hindi naman ako hardened criminal eh. Ibig sabihin ni Kristo, parang yung ginawa sa akin ng NBI. Libel case lang naman, pumunta sa Apalit, 2:00 ng madaling araw ng Sabado, kasama yung pastor ng iglesia ni Manalo, ang dala ay mga grenade launcher at nakaarmas lahat. Para bang hardened criminal ang huhulihin. Libel lang naman yung demanda, walang kakwenta-kwenta. At katunayan nga, na walang kakwenta-kwenta yung libel na ipinail na yun, dinismiss na yun ngayon ang RTC ng Marikina. Pero pumunta sila, kasama ministro ni Manalo. Sabi ko, ano ginagawa ng ministro ni Manalo rito? Huhuli ang NBI, ang dami, daang-daang mga tao. May mga nakalagay pang sa kamay at saka sa ulo. Pakita nga natin. Yan. Sabado yan ang madaling araw, labag sa batas yan. Kasi malakas sila sa NBI. Ang puno ng NBI, iglesia ni Manalo. Si Wikoko. Pakita mo, may grenade launcher pa. Parang huhuli ng kriminal na hardened criminal. Libel lang naman. 2:00 ng madaling araw, piyesta opisyal pa. Bawal sa batas. Kung malakas sila sa NBI, nilusob kami ron. Ang takot ng mga nakatira sa orphanage. Ganyan ang ibig sabihin ni Kristo, mga kababayan. Araw-araw nasa templo ko, nakikita nyo ko. Pagkatapos ngayon, naririto kayo, may mga taba kayo. Bakit? Kayo ba yung manguhuli ng tulisan? Ayan. Tingnan natin kung ano nangyari. Lilipat tayo ng ebanghelyo para makita natin ano na ginawa nung matagpas yung tenga, ano na nangyari sumunod. Basa. Lucas 22:50. At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanang tainga niya. Kanan pala ang nahagip ni Pedro, kanan. Yan. Ngayon. Tatapwat, sumagot si Jesus na nagsabi, pabayaan ninyo sila hanggang dito. At hinipo niya ang tainga ng alipin at ito'y pinagaling. Nung oras na yon, yung natagpas na tenga, ibinalik ni Kristo, pinagaling Ano nangyari?
At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote at sa mga punong kawal sa templo at sa mga matanda na nagsidating laban sa kanya, kayo'y nagsilabas na tila laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas? Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin. Tatapwat ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. Ayan, makikita mo, no? Hindi naman yung pagkahuli kay Kristo, huli na agad, hulihan na, hindi. May nangyari, may intervals, may mga pangyayari na ganap na naga si Pedro. O tapos, pinag-aralan pa ni Kristo si Pedro, soli mo yan. Sa lalagyan mo, Pedro, masama yan. Ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. Meron pang ganun sa ulat sa Ebanghelyo, no? Meron pang mga nangyaring mga intervals. Pagkatapos, pinagaling niya yung tenga. Ngayon, pagaling na. Nagsalita ngayon si Kristo doon sa mga nanghuhuli sa Kanya. Araw-araw ako nasa templo, hindi nyo inunat ang kamay nyo doon sa laban sa akin. Tapos nandito kayo ngayon, meron kayong mga daladalang tabak. Nangyari ito sapagkat ito ang oras nyo, ang oras ng kadiliman. Merong nangyaring mga intervals. Yan. Ano sumunod? At kanilang dinakip siya at dinala siya at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. Tatapwat sa malayo'y sumusunod si Pedro. Kita nyo? Nawala ba lahat ng alagad? Yun ang punto ko eh. Hindi naman lahat nagsitakas eh. Isa si Pedro. Bakit? Sumusunod siya. Isa pa, yung hubot-hubad. Balikan natin yung hubot-hubad na nakakumot lang. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. At hinawakan nila siya. Datapwat kaniyang binitiwan ng kumot at tumakas na hubot-hubad. Kita nyo? Hindi naman agad-agad din nakuha si Kristo eh. Merong sumunod nung yung mga ibang alagad umalis na. At alam nyo kung sino pa ang umalis doon, tumakas? Yung humuhuli, si Malco. Ako kasi naniniwala mga kapatid, si Malco hindi na siya magpapatuloy sa gagawin niyang dadakpin si Kristo. Biro mo natanggal yung tenga mo, ibinalik ni Kristo. Meron ka pa kaya lakas ng loob na hulihin pa itong taong ito, pinagmilagrohan ka na? Yun ang punto ko. Yun ang punto ko. Hindi lang pinatutugtog nila ng buo yung ipinakikita sa Net 25. Okay lang naman yun. Talagang ganun eh. Siraan yan eh. Ako, di ako naninira. Yung nasa Biblia, sinasabi ko. Naiwan ngayon itong alagad na nakahubot-hubad, na nakakumot. Siya ngayon ang dadakpin ng mga siya ngayon ang dadakpin, hindi si Kristo dadakpin. Siya ang hinahabol. Ang ginawa ng alagad, itong nakakumot na hubot-hubad, nagpupumiglas, iniwan yung kumot, nagtatakbo ng hubot-hubad. Sino yon? Si Marcos po yon. Si Marcos yon. Si Marcos po, si Marcos mga kapatid, alagad. Yung sinasabi ngayon, iniwan siya ng lahat at tumakas. Sino tumakas? Mga alagad, lahat tumakas. Hindi. Si Marcos na iwan. Si Pedro, sumusunod ng palihim. May mga nagsitakas. Pero ang alam nyo, isa sa tumakas, yung humuhuli sa kanya na naputol ang tainga. Yan. Yun ang sinasabi ko, hindi nakadetalye yan eh. Pero kung uunawain mo yung nasa Biblia, makikita mo eh. Tinan ninyo, bibigyan kayo, hahaba lang eh, no? Nagkakatipon sila, 12, pang 13 si Kristo, mahaba la mesa. Mahaba. Sabi ni Kristo, yung isa sa inyo, ipagkakanulo ako. Sabi niya, nagbulong-bulungan ngayon mga alagad. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Hindi sila makapaniwalang isa sa kanila hindi sila maniwala. Ako rin, hindi ko alam eh. Meron palang Bernardo Santiago doon sa lamesa ko eh. Wala akong kaalam-alam doon. Kaya, sino yun? Sino yun? Sino yun?
Ngayon, hinudyatan ni Pedro yung alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa kanyang dibdib. Yan. Mahal na mahal ni Jesus tong alagad na to. Nakahilig sa dibdib niya. Hinudyatan ni Pedro. Sino yun? Tinanong ngayon itong malapit kay Kristo, Panginoon, sino yun? Sumagot si Kristo, mahina ang sagot. Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya yun. Hindi narinig ng lahat sa dulang. Ang nakarinig lang itong nakatabi kay Jesus. Kaya, siya lang ang nagsulat. Siya lang ang nakakaalam kung sino yon. Basahin natin. Pakinggan nyo, ha? Juan 13:23. Sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro at sinabi sa kanya, sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yaon? Sumagot nga si Jesus, yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote. At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kanya. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. Tapos? Hindi nga natalastas ng sino mang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. Hindi, walang malayo lahat ng nasa dulang kung bakit niya sinabi yun ni Kristo kay Judas. Ang iniisip mo, gawin mong madali. Hindi alam ng mga ibang nasa dulang, kung ba't sinabi ni Kristong, dalian mo na kung ano yung iniisip mo, pagkanulo mo na ako, ibig sabihin. Bakit? Ang nakakaalam lang yung nagsusulat ngayon. Kasi siya yung nasa tabi ng dibdib ni Jesus. Siya po si Juan. Ganon. Ganon natin dapat tignan ng kasulatan. Ganon natin dapat tignan. Bakit naisulat ni Marcos na may isang naiwang alagad na hubot-hubad? Kasi siya yun Ayan. At bakit alam nila si Pedro sumusunod? Palihim, patago. Kaya yung sasabihin, sabi ni Bularan, iniwan siya lahat ng mga alagad. Mali yun. Yun ang punto ko. Ngayon, sino ba ang tumakas? Yung humuhuli. Tumakas ba yung humuhuli? Ba't siya nahuli? Ang sinasabi kong tumakas na isa sa mga humuhuli, yung isang humuhuli na nataga ang tenga. Huhulihin mo pa ba naman? Ikaw naman, sobra ka naman tigas ng puso nun. Pinagaling ka na, sasama ka sa panghuhuli. Maraming tumakas. May alagad at mayroong hindi alagad. Kasama na doon si Malco. Yun ang kabuuang istorya nun. Ngayon, ang gusto ng iglesia ni Manalo, puntusan ako. Nasabi ko, ang tumakas yung mga humuhuli. Ganito yan, mga kababayan. Yan, hindi aral yan Yan, palagay mo, mali ako, no? Hindi aral yan Istorya yan Hindi naman pinapatupad yan Ang aral na may kinalaman sa kaligtasan, yung ipinapatupad sa'yo, yung pag-aabuloy, yung pagsasanta sena, yung mga kung ano-anong gampanin. Yan naman, hindi naman gampanin yan Ha? Hindi gampanin yan Ganon pa man, hindi lang, pinalalabo lang nila. Kasi siyempre gusto nila kung wasakin, papalabuin nila. Pero kung papatugtugin nyo ng buo, yung tape na pinagkunan nyo nun, and will not take it out of context, maiintindihan ng taong bayan yung karunungang sinasabi ko dun sa mga talatang nakasulat. Ngayon, kung yan ang puhunan para umalis ka dyan sa inyo at pumunta sa amin, o kaya umalis naman yung kapatid namin pumunta sa inyo, masasabi ko, sa kapatid, huwag ka na rin aalis dito para pumunta sa kanila. Kasi kung paramihan ng puntos, mas marami kong puntos. Bakit? Sila simpleng-simple, mali pakinggan natin.
Ito, simple-simple. Hindi naman hiwaga ho yan. Hiwaga pa ba yan kung sino yung nakatatanda? Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi nung puno, Ikaw naman simple-simple. O ngayon, yan, simpleng-simple nangangantsaw. Si Cain daw ang panganay, bunso raw si Abel. Mali yun, napakagago nun. Katangahan yun. O ngayon, ganyan ba magpupuntusan tayo? Yan, simpleng-simple, mali. Pero yung pinapaliwanag ko sa Marcos, hindi simpleng-simple yun. Bihira ang nakakaalam mo. Yan, diyan kayo humatol, mga kababayan. Sa punto na yan tayo hahatol. Kung sino ang may mas kaalaman sa kasulatan. Tandaan nyo, ang mga alagad hindi sumusulat ng hindi nila nakita at narinig. Kaya may nagsulat, hindi lahat ng alagad umalis. Hindi lahat ng alagad tumakas. May naiwang alagad, kaya may nakapagsulat. Yan ang dapat makita. Kaya kung doon lang ang pagbabatayan mo, kapatid, para lumipat ka rito, napakababaw na batayan yan. Napakababaw niyan. Hindi balik ka nang wag lumipat pagka ganyan lang ang batayan mo. Brad Eli kasi po, may nagtatanong po sa inyo noon. Ang itinatanong niya po, alam ko po, natataka ko po, nakasombrero po yun eh. Ang tanong niya po sa inyo, hindi naman kung ilan ang tumakas o lahat eh. Ang tanong niya kung sinong tumakas, kung dumarakit ba o yung alagad. Ang sagot niyo po noon, ang tumakas ay ang dumarakit. Hindi pwedeng iwan ng malagad ang Panginoong Jesucristo. Okay, tanong ko sa iyo, yung ba salita kong hindi pwedeng iwan si Kristo, totoo ba o hindi? May naiwan nga eh. May naiwan eh. Oh, ngayon, yung dumarakit. Bakit? Mababasa mo ba na si Malco naiwan? Mababasa mo na iwan si Malco? Sa ordinary promptings of man, ikaw man ang pagmilagruhan ng dinarakip mo, mawawalan ka ng loob na yung dinarakip mo, idakipin mo pa. Yan ang riyan na yung puntong yan, ordinarily, hindi pinapaliwanag ng mga ministro yan. Ordinarily, gaya ng ministro nyo. Doon na lang kayo sa nababasa eh. Hindi nyo nililiwanag kung ano yung nababasa. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya, humatol ka ng matwid na paghatol, kapatid. Alam mo, yung ginagawa ng mga ministro mo sa TV, pinuputol ng alanganin yung sagot ko. Kaya parang lumalabas na kontradiksyon. Pero laliman mo lang ng konti. Hindi simple. Laliman mo lang ng konti, makikita mo. Eh kayo, hindi simple eh. Blatant eh. Sino ang binhi ni Abraham? Si Manalo. Pagkaranay lang panahon, sino ang binhi ni Abraham? Si Kristo lang, hindi si Manalo. O yan. Yan ba ang dahilan? Kaya ka lilipat sa amin? O ang kapatid namin lilipat sa'yo? Huwag na tayong magganunan. Magtanong ka na lang at mag-aral ka. Bahala ka kung gusto mong lumipat, kung hindi. Brad Eli, pangalawang tanong ko po. Sige po. Ang sabi niyo po, sa programa, testigo ko po na naman itong mga miyembro niyo rin. Sabi niyo po, sa lahat ng reliyon, naitapon na si Satanas. Nasa loob pa nga nila eh. Nasa loob nila ito. Ang sabi niyo, dito pa lang, sa ibabaw ng lupang ito, kayo pa lang ang nakapagpaliwanag na si Satanas sa inyo, sa pananampalataya ninyo, ay hindi pa niyahagi sa lupa. Ayun ho, ang sinagot niyo noon. Ito, ano po ito sa TV? Makukuha po ito. Sige. Alam mo, kapatid, pagbibigyan kita dahil may awa ako sa mga tao na nagsusuri at saka gusto ko rin mapatunayan ng namumuntos. Kung namumuntos lang, yung nagsusuri, nahahawa ko. Pero kung namumuntos lang, gusto ko mapatunayan ng namumuntos na hindi niya ako kayang duru-duruin kahit kailan. Eto. Ang pinagbabatayan dyan, yung Apokalipsis 12:9 ng Apokalipsis. Babasa tayo. Pakilagay sa screen. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas,
ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Jeez! At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo. Sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Kailan naganap yan? Naganap na ba yan? Hindi pa nagaganap yan, kapatid. Hindi lang itinuturo sa'yo ni Manalo dahil tinitya ko sa'yo, hindi alam ni Manalo yan. Pakikita ko sa'yo ngayon. Pakikita ko sa'yo ngayon. Pakikita ko sa bayang Pilipinas. Alam mo kasi, tinutulan niya ng mga ministro mo eh. Ha? Tinutulan niya ng mga ministro mo sa programa. Ayoko sanang ipaliwanag ito eh. Inihahanda ko ito sa diskusyon eh. Pero naaawa ako sa iyo eh. Kaya papaliwanag ko na. Ganito. Sundan mo ako, kapatid ha? Sundan mo ako ha? Mga kababayan, huwag kayong uuwi. Napakahalagang bagay, maintindihan nyo itong mga ipinupuntos na ito sa atin. Ito ha? Uumpisahan ko. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Puputulin na ron ni Manalo. Kaya ang lupa ang ngayon marumi, masama, dahil dito inihagis si Satanas. Ang sabi ni Bularan, ang unang-una nga ikang pinuntahan ng Eden. Ayan ang sabi niya sa programa. Sabi ko, napaka-inhustisya. Makinig kayo. Nangangailangan dito ng konting katalinuhan, mga kababayang Pilipino. Sa Amerikano, di nyo maririnig ito. Pakinggan nyo lang. And justify it for yourself. Ito ha. Sabi ng Biblia, nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Kaya nung matalo yung dragon, inihagi sa lupa. Pangit eh.